Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 19, talatang 16 hanggang 30. Ito po ang sinasabi. Narito may isang lalaking lumapit sa kanya at sinabi, "Mabuting guro, anong mabuting bagay na dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, Bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, at iyon ay ang Diyos. Ngunit yamang ibig mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin sa mga kautusan? Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, at huwag kang sasaksi sa hindi totoo. Igalan mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Sinabi ng binata sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito ay nasunod ko na simula pa sa aking pagkabata. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi ni Jesus sa kanya, kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, halika at sumunod sa akin. Ngunit nang marinig ng binata ang pananalitang ito, namimighati siyang umalis sapagkat napakarami ang kanyang ari-arian. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa paghahari ng langit. Ngunit kung sinabi sa inyo, madali pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa paghahari ng Diyos. Nang marinig ito ng kanyang mga alagad, lubos silang nanggilalas na sinabi, kung gayon, sino ang maliligtas? Ngunit tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, para sa mga tao, hindi ito maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Kaya sumagot sa kanya si Pedro, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano nga ang aming makakamtan? Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa pagbabago ng lahat ng mga bagay kapag umupo na ang anak ng tao sa trono ng kanyang kaluwalhatian, kayong sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono. Uupo kayo upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. Iyan ang mangyayari sa bawat isang nag-iwan ng bahay, unang mga kapatid na lalaki, unang mga kapatid na babae, unang ama, unang ina, o mga anak, o mga lupain alang-alang sa aking pangalan. Siya ay tatanggap ng 100 ulit. Magmamana rin siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at nahuhuli na
mauuna. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyong banal na presensya na may pusong puno ng pagsasalamat at pagpupuri. Salamat sa panibagong araw at sa pagkakataong muli kaming makapagnilay upang ikaw, Diyos, ang pag-aralan ang iyong banal na salita. Ikaw ang aming tagapaglikha at pinagmumulan ng aming lakas at pag-asa. Panginoon, habang binubuksan namin ang aming pag-aaral, hinihiling namin na buksan mo rin ang aming mga isip at puso upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Alisin mo ang anumang pag-alala, pagmamataas, at mga bagay na maaaring humadlang sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba at handang tumanggap ng iyong katotohanan. Ama, tulungan mo kaming suriin ang aming mga sarili. Ipakita mo sa amin kung may mga bagay kaming higit na pinahahalagaan kaysa iyo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang isuko ang anumang humahadlang sa amin. Lubos na pagsunod kay Hesukristo. Naway ang aming pananampalataya ay hindi nakasalalay sa aming mga ari-arian, sa aming kakayahan o tagumpay, kundi sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Panginoong Hesus, salamat sa iyong paanyaya na sumunod sa iyo. Turuan mo kaming maging tapat sa mga alagad na handang maglingkod, magsakripisyo, at magmahal tulad ng iyong pagmamahal sa amin. Naway ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong biyaya at kabutihan sa aming pamilya, sa aming iglesia, at sa aming komunidad. Espiritu Santo, ikaw ang aming dakilang guro. Patnubayan mo ang aming pag-aaral at pagninilay. Bigyan mo kami ng karunungan upang hindi lamang namin marinig ang iyong salita, kundi maisabuhay ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Naway ang bawat aral na aming matatanggap ay magbunga ng pagbabago sa aming puso at magpalalim sa aming relasyon sa iyo. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming oras at ng pagsamba at pag-aaral. Ikaw nawa ang maparangalan, madakila, at maluwalhati sa lahat ng aming sasabihin at gagawin. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Amen. Ang pusong ganap na nakatalaga kay Kristo. Yun po ang ating pamagat ng ating pagbubulayan. Ang pusong ganap na nakatalaga kay Kristo. Ang Matthew 19:16-30 ay isa sa pinakamatinding paalala ni Jesus tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging kaniyang alagad. Sa kwentong ito, isang mayamang binata ang lumapit kay Jesus na may taimtim na hangarin. Ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa unang tingin, mga kasulidra, tila siya ang uri ng taong hinihingaan ng lipunan. Siya ay mayaman, may mabuting asal,
At ayon sa kanyang sariling pahayag, ay sinusunod niya ang mga utos ng Diyos mula pa sa kanyang kabataan. Marahil, kung tayo ang tatanungin, sasabihin natin wala nang kulang sa kanyang buhay. Ngunit si Jesus ay hindi lamang tumitingin sa panlabas na anyo, mga kasulidra. Hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. Nakikita niya ang puso ng tao. Nakita niya na sa likod ng kabutihan at pagiging relihiyoso ng binata ay may isang bagay na hindi pa niya lubos na naibibigay sa Diyos. Ang kanyang puso, ang kanyang kayamanan, ang naging sentro ng kanyang buhay at siyang naging hadlang upang siya ay makasunod ng buong buo kay Kristo. Ang pangyayaring ito ay nagtuturo sa atin na ang pagiging mabuting tao ay hindi automatikong nangangahulugan ng pagiging ganap na tagasunod ni Jesus. Marami ang nagsisimba, oo. Marami ang nagsisimba. Marami ang nananalangin, nagbibigay ng ikapu, at gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang lahat ng ito ay mahalaga, mga kasulidra. Ngunit, kung ang ating puso ay nakakapit pa rin sa mga bagay na higit nating minamahal kaysa sa Diyos, may bahagi pa rin ng ating buhay na hindi ganap na naisusuko sa Kanya. Minsan, mga kasulidra, inisip natin na ang problema ng mayamang binata ay kanyang salapi. Kanyang salapi. Ngunit kung susuriing mabuti, mga kasulidra, hindi ang kayamanan ang tunay na problema. Hindi ang kayamanan. Ang problema ay ang kanyang pagkapit dito. Ang pera ay maaaring maging pagpapala kung ito ay ginagamit sa kalooban ng Diyos. Ngunit kapag ito ang naging pinagmumulan ng ating seguridad, pagkakakilanlan at kaligayahan, nagiging idolo ito sa maraming buhay. Hindi lamang kayamanan ang maaring maging idolo. Maaari ring ito ay ang ating trabaho, ang ating negosyo, ang ating posisyon, ang ating edukasyon, ang ating pamilya, ang ating relasyon, pangarap o maging ang ating sariling kagustuhan. Ang tanong ni Jesus sa mayamang binata ay tila tanong din niya sa bawat isa sa atin, mga kasulidra. Ano ang bagay na hindi mo kayang isuko sa Diyos? Ano ang mga bagay na hindi mo kayang isuko sa Diyos? Maaaring hindi niya hinihingi na ipagbili natin ang lahat ng ating ari-arian. Ngunit hinihingi niya ang ating buong puso. Hinihingi niya ang ating pagtitiwala, ang ating pagsunod, at ang ating pag-ibig na walang kondisyon. Walang nakakalungkot isipin na ang binata ay lumapit kay Jesus na naghahanap ng buhay na walang hanggan. Ngunit umalis siyang nalulungkot. Umalis siyang nalulungkot, mga kasulidra. Hindi dahil tinanggihan siya ni Jesus, kundi dahil hindi niya kayang bitawan ang bagay na higit niyang minahal. Maraming tao rin ngayon ang nais ang pagpapala ng Diyos. Ngunit ayaw isuko ang kanilang
sariling kagustuhan. Nais nilang sundan si Kristo hanggat hindi naapektuhan ang kanilang kaginhawaan. Ngunit ang tunay na alagad ay handang sumunod kahit may kapalit na sakripisyo. Pagkatapos nito mga kasulitan, ay sinabi ni Jesus na mahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan. Ang lahat ng mayaman ay hindi maliligtas. Hindi. Ang babala ay para sa sinumang nagtitiwala sa kayamanan kaysa sa Diyos. Ang kayamanan ay nagbibigay ng pakiramdam na kaya nating kontrolin ang ating buhay. Ngunit ang pananampalataya, mga kasolidra, ay nagtuturo ng kabaliktaran na ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos at siya lamang ang ating tunay na seguridad. Nang magtanong ang mga alagad, kung gayon, sino ang maliligtas? Sumagot si Jesus ng isang napakahalagang katotohanan. Sa tao ay imposible ito. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating sariling pagsisikap, mga kasolidra. Hindi ito nakukuha sa dami ng ating mabubuting gawa o sa laki ng ating kayamanan. Ito ay biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang biyayang ito ang nagbibigay sa atin ng bagong puso na handang sumunod at magtiwala sa Kanya. Mahalaga rin ang sinabi ni Apostol Pedro, iniwan na namin ang lahat upang sumunod sa iyo. Bilang tugon, mga kasolidra, tiniyak ni Jesus na ang sino mang magsakripisyo alang-alang sa akin ay hindi mawawalan ng gantimpala. Hindi man laging material ang gantimpalang ito ay mas dakila, kapayapaan ng puso, kagalakan ng paglilingkod, bagong pamilya sa pananampalataya, pag-asa sa gitna ng pagsubok, at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Walang anumang isinusuko para kay Kristo ang masasayang, mga kasolidra, sapagkat ang Kanyang ibinigay ay higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang huling pahayag ni Jesus, mga kasolidra, kay maraming nauuna ang mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. Ay nagpapaalala na iba ang sukatan ng Diyos kaysa sa ating sukatan ng mundo. Sa lipunan, ang mahalaga ay katanyagan, kapangyarihan, at tagumpay. Ngunit sa kaharian ng Diyos, mga kasolidra, ang pinakamahalaga ay kababaang loob, katapatan, at pusong lubos na sumusunod sa Diyos. Ang mga tila't dakila sa paningin ng naglilingkod ng may katapatan ay maaaring sila ang tunay na pinararangalan ng Panginoon. Sa ating panahon ngayon, mga kasolidra, napakadaling mahulog sa tukso. Madaling mahulog sa tukso ng materialismo. Madalas nating iniisip na kapag marami tayong naipon, mas ligtas ang ating kinabukasan. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Matthew 19 na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan
ay nasa Diyos lamang. Sa negosyo o sa mga ari-arian, ang lahat ng nasa mundong ito, mga kasolida, ay pansamantala. Ngunit ang ating relasyon kay Kristo ay walang hanggan. Ang Matthew 19 ay isang paanyaya upang suriin ang ating puso. Ano ang pinakamahalaga sa ating buhay? Mayroon bang bagay na mas pinahalagahan natin kaysa sa Diyos? Mayroon bang mga pangarap, ari-arian, relasyon o ambisyon na nagiging hadlang sa ating ganap na pagsunod kay Kristo? Naway matuto tayo mula sa karanasan ng mayamang binata, mga kasolidra. Huwag nating hayaan ang mga bagay na pansamantala na ang maging dahilan upang mawala sa atin ang pinakamahalagang kayamanan, ang malalim na pakikipag-ugnayan kay Jesucristo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating pag-aari, kundi sa lalim ng ating pananampalataya, lalim ng ating katapatan at pag-ibig sa Diyos. Kapag si Kristo ang ating pinakamahalagang kayamanan, matatagpuan natin ang kalagalakang hindi kayang ibigay ng mundo at ang pag-asang mananatili magpakailanman. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama namin sa lahat. Nasa langit, buong pusong nagpapasalamat kami sa iyong banal na presensya at sa iyong salitang aming napag-aralan mula sa Matthew 19. Salamat sa mga katotohanang iyong ipinahayag sa amin at sa paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa isang buhay na ganap na nakatalaga sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon. Mas pinili namin ang aming sariling kagustuhan, kayamanan, tagumpay o kaginhawaan kaysa sa pagsunod sa iyo. Ilinisin mo ang aming mga puso sa anumang pagmamataas, kasakiman at pagkapit sa mga bagay na humahadlang sa aming lubos na pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kaming maging tapat na mga alagad ni Jesucristo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na isuko ang anumang humahadlang sa aming paglakad kasama mo. Turuan mo kaming unahin ang iyong kaharian. Magmahal ng tapat, maging mapagbigay sa nangangailangan at maging mabubuting katiwala ng lahat ng pagpapalang iyong ipinagkaloob sa amin. Naway ang aming pananampalataya, Ama, ay maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at tukso ng mundong ito. Kapag kami ay nahaharap sa mga desisyong mahirap gawin, ipaalala mo sa amin na ang pagsunod sa iyo ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pansamantalang pakinabang. Tulungan mo kaming laging magtiwala na ang iyong mga pangako ay tapat at ang iyong mga plano ay laging mabuti para sa aming buhay. Pinagdarasal din namin ang aming mga pamilya, ang aming simbahan at ang aming komunidad. Naway gamitin mo kami bilang mga kasangkapan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at pag-asa. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyo, handang maglingkod
at maging liwanag sa mundong nangangailangan ng iyong katotohanan. Panginoong Hesus, samahan mo kami sa aming pag-uwi at sa bawat araw na darating. Naway ang mga aral na ito na aming natutunan ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi makita rin sa aming buhay, mga salita, mga pagpapasya, at mga gawa. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kababahang loob, katapatan, at buong pagtitiwala sa iyo. Sa iyo lamang ang aming mga papuri, pasasalamat at kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.